Magandang araw sa inyo mga katribo. Ang nakikita niyo po ay isa lamang pong laro na kung tawagin sa mga katutubo ay besak. Ngunit ito po ay sumisimbolo ng aming sinaunang pumuhay ng mga katutubong Tagbanwa. Alam niyo ba na ang besak ang kauna-unahang ginagamit ng aming mga tribo Tagbanwa upang manghanting ng mga tinatawag naming baboy ramo at ng iba pa. Ang kasanayan ng aming mga ninuno ay hindi namin basta-basta mapapantayan dahil sila ay bihasa sa pangangaso. At shoutout nga po pala sa tatlong nagwagi na mga pari-parihong apelyido kung saan sila po ang nagmana sa pagiging isang bihasang mangangaso na si Arroyo Tomas, Aison Tomas at Hilti Tomas. Susunod naman po ay ang larong supok. Ang supok ay isa rin pong ginagamit na kasangkapan sa iba't ibang uri ng pangangaso. At ang bala po nito ay pwede kang gumamit ng isang tinik o isang matulis na bagay. Ngunit ito ay napaka-epektibo dahil hinahaluan ito ng tinatawag naming dalit. Kayang pahinain ng dalit ang target nito at maari pa nga itong mamatay. At shout out sa nagwagi si Pangak Kansing. At hindi lang yan, hindi rin siyempre magpapahuli ang aming katutubong laro, ang pasil. Ang pasil ay isa pong libangan ng aming mga kanuno-nuno ang Tagbanwa. Ang pasil ay isa pong uri ng kahoy kung saan ito po ay hinuhulmahan ng pabilog at mayroon pong magkabilang tulis. Para maging angkop ang kanyang pag-ikot ay kailangan mo ng tinatawag naming kamagot. Pwede mong gamitin ang iyong sintas, pwede mo ring gamitin ang lubid, at pwede mo ring gamitin ang sambot ng iyong short. At ang criteria nito para ikaw ay manalo, kailangan ang iyong pasil ang huling hihinto sa pag-ikot. Doon malalaman na ikaw ay panalo. At shoutout nga po pala kay Jimrod Ising ang nanalo ng larong pasil. At hindi rin siyempre magpapatalo ang sinaunang laro na kung tawagin ay kardang. Ang kardang ay isa rin pong laro kung saan kung sino po ang unang makabalik sa kanyang pinanggalingan ay siya po ang itatanghal na panalo sa larong ito. At masaya rin po itong laruin ng mga kabataan dahil pwede kang maglakad sa tubigan, sa putikan at sa iba pa, sa mga paakit sa kabundukan, sa mga burol. At kung gugustuhin mo, kahit sa dagat, pwede mo itong gamitin kasi ikaw ay mataas. At sa mga babae naman po, ang kanila pong ginamit ay ang bao lamang. At ito rin po ay isa sa mga tradisyonal na larong Tagbanwa.